Praise the Lord. Thank you, Sister Vanessa, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat. Amen. Lahat po ng bless magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ilang araw na lamang po ay Pasko na. Merry Christmas po. At na kayong pamasko. May pamasko man o wala, tuloy pa rin ang Pasko. Amen. Dahil nasa atin po ang diwa ng Pasko. Walang iba kundi po si Kristo. Amen. Praise God. Having said that, nasa pag-aaral po tayo ng the importance of obedience, and I hope na nag-grow po tayo since ito na po yung pang-apat na lesson po natin. It is very important for us to obey. God demands our obedience from Genesis to Revelation. However, listen carefully po dito. However, it is not in obedience na tayo po or doing good works na tayo po iligtas. It is only by God's grace. Amen. The moment nung pong day na tinanggap nyo ang Lord as your personal Lord and Savior, wala ka pang sinunod sa Panginoon, wala ka pang ginawang matino, linigtas ka na niya. Just like yung pong katabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na sinabi niya, ngayon din sasama kita sa paraiso, wala po siyang nagawa, wala siyang ginawa. In fact, ang huling ginawa po niya, krimen, kaya nga po siya pinako sa krus. Pero sabi ng Lord, today you will be with me in paradise because salvation is by grace alone. However, habang buhay po tayo, obedience is the fruit of our salvation. Ito po yung ating basihan para malaman natin, ang Diyos alam po niya kung sino talagang ligtas. Pero para tayo o para sa iyong sarili kapatid, na malaman mo na ikaw ay talaga iligtas, makikita mo sa iyong pagsunod. Amen. Hindi mo na kailangan itanong pa ipapalagay mo, ligtas ako. Hindi po, ikaw mismo, you can evaluate your spiritual life kung talagang ligtas ka, kung gaano ka masunurin sa Panginoon. Because yung nga pong unang pinag-aralan natin, ng unang linggo is obedience is the fruit of true repentance. Kung ikaw po ay tunay na nagsisisi sa iyong kasalanan, tumatalikod sa kasamaan, hindi pwedeng hindi ka susunod sa Diyos. Dahil nung tinanggap mo ang Panginoon, ang sabi ng John 1:12, to those who believe in Him, to those who receive Him, He has given the right to become what? Children of God. So hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao linikha ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, yun lang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung tayo ay anak ng Diyos, dapat ang asal natin ay anak ng Diyos. Amen. At ang asal po ng anak ng Diyos, number 1, obedience. And then, second Sunday po na pag-aralan natin, obedience leads us to spiritual growth. Kapatid, kung hindi ka nag-grow, maaaring yan po ay dahil sa pagiging disobedient, because it is impossible for a believer na disobedient siya pero nag-grow po siya, walang ganoon. You want to grow in your spiritual life, be obedient sa word po ng Lord. Because it is impossible na maging spiritually mature po tayo kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon. And last week, na pag-aralan po natin, obedience brings divine protection. Amen. Habang ikaw ay nag-obey sa Lord, sumusunod sa Lord, nandun ka sa kanyang shadow of the Almighty. He who dwells in the shadow of the Almighty, or he who abides in the secret place of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. Meron kang divine protection. But if you will not follow Jesus, kung dito po papunta si Jesus, dito ka papunta, paano kanyang puprotektahan? So, alam ko po, tayo pong lahat, ang pinakamatindi sigurong protection na para lahat sa atin po ay yung pong, for the first time in the history of mankind na lockdown po ang mundo, 2020, pero nakita po natin kung gaano tayo pinotektahan ng Panginoon. Nakita natin na kahit marami sa atin walang trabaho, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Because for as long na tayo nag-obey sa Lord, now take note, being obedient is not being perfect, na hindi ka na nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala pa rin. Pero yung pong being obedient to God is you have this strong desire from your heart na kahit anong mangyari, susunod ka sa Lord, matisod, ang tawag ko dito,
Madapa ka man, tatayo ka, susunod pa rin sa Lord. Magkasala ka, tatayo ka, hingi ka ng tawad, susunod ka pa rin sa Lord. No, hindi ka bumibitaw sa Panginoon. Yun po ang pagiging, hindi po ibig sabihin na obedient ka, perfect ka, no po. No, lahat po ng mga tinawag ng Lord in the Bible, naging obedient po sila, pero hindi sila perfect. No, lahat po sila may pagkakamali. Pero ang pinakamaganda ho dito, meron kang desire na ikaw ay sumunod pa rin sa Lord. No, isang tao lang po yung nakakilala sa Panginoon, gumawa din ng milagro, si Judas po, pero wala siyang desire na kahit na nagsisi siya, worldly sorrow po kasi, because worldly sorrow, no, only brings punishment, pero po yung godly sorrow, it brings you to repentance. Si Peter po, tinatwa niya ang ating Panginoon, pero dahil meron siyang godly sorrow, kahit nagkamali siya, meron siyang heart na i-obey pa rin ang Panginoon. Nagkamali po siya, kahit po, kaya nga po, alam niyo po, pag sinasabi ng Diablo, tignan mo, kasala ka naman, nagkamali ka, wala ka nang, hindi ka na karapat dapat pumunta ng Calvary, hindi ka na karapat dapat magsimba, hindi ka na karapat dapat magsiyo, huwag niyo po siyang paniwalaan. Amen. The more na nagkakamali po tayo, the more that we need Jesus. No, the more na magpatuloy tayong mag-church, patuloy tayong manalangin, patuloy tayo sa siyo po natin. Amen? So ngayon po, get ready po sa ating pong topic, obedience is a key to God's blessings. Amen. Praise the Lord. Now, ang blessing po ay hindi po natin pag-uusapan dito financial blessing talaga, because kasi po marami po ngayong mga Kristiyano, pag sinabi pong blessing, ang agad po nilang naiisip, material na bagay o pera. Pero did you know, na ang pinakamababa o pinakamaliit na pagpapala, blessing, is material wealth, financial wealth. And yet, marami po sa atin nahihirapan po. Kung matatandaan niyo po yung parable of the talents, binigyan po ng 5 golds or 5 talent, ang isang talent po ay katumbas ng isang bag ng gold, which is about 90 kilograms. Ganun po kabigat. 5 bags of gold, 2 bags of gold, 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Alam po natin yung 1 talent, napakatamad po niya. Siguro nagsiselos po sa dalawa na mas marami po yung gold nila. Hindi siya nagtrabaho. Pero anong sabi niya doon sa dalawa? Well done, thou good and faithful servant. You have been faithful with much? No, with little. Ang tawag po ng Panginoon sa 5 bags, 2 bags of gold ay little po. No, kaya nga po yan po ang pinakamaliit na pagpapala. No, at ang pinakamatinding pagpapala po natin si Jesus po. Na meron ka salvation at ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Mas matinding pagpapala din po yung kahit wala kang pera pero meron kang kapayapaan. Ang dami pong tao dyan na maraming pera, katulad po sa Senado, Kongreso, at mga kontraktor na mga demonyo, no? Pero wala silang kapayapaan, lalo na po ngayon, meron na makukulong sa kanila. No? Salamat po. No? Ang Lord po, sabi po ng Bible, God loves justice. No? When there is justice, people rejoices, ang sabi po ng Proverbs. And that's why we need to pray for justice, because God loves justice. Amen. Kaya nga po, ito no, wala silang kapayapaan, walang kagalakan, walang Merry Christmas niyan. Amen. Pero ikaw, kapatid, kahit wala kang papasko ngayong darating na Pasko, no, meron ka pa rin kagalakan dahil si Kristo ang kagalakan mo. Because your joy, our joy, is not based on our situation. Our peace is not based on our situation. Our joy is not based on our situation. Our peace and our joy is based solely on our relationship, to God alone, to Jesus alone. Wala na pong iba. So let us begin with Luke chapter 11, verse 27 to 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given us, Lord. Salamat po sa masarap na tulog sa pahinga, Panginoon. And thank you, Lord, for this wonderful morning, O God. This is the day, we declare that this is the day that you have made. We choose to rejoice and be glad
in it, Lord. Salamat po, Panginoon. And we are gathered here as one family, as a body of Christ, Lord, to praise you, to worship you, Lord, because of who you are. Katulad po ng aming inawit, Lord, because of who you are, we praise you, we worship you. Salamat po, Panginoon. And we allow you, Lord, Holy Spirit, to move to each and every individual, lalo na sa aming mga first-timers, Lord, na ipaunawa niyo po ang iyong mga salita. Open the hearts, the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from your word. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today, Lord. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan tayo pa po yung Ginoo. Hallelujah. Excuse po. One day po habang nagpipreach po ang Lord, marami pong namangha. Ang sabi po ng babae dito sa nabasa po natin, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." Pinagpala ang ina na nagsilang sa iyo at nag-alaga sa iyo. Pero anong sagot po ng Panginoon? Oo, totoo. Sino bang nanay po ng Lord in the flesh? Si Mary. Yung halba, yan po balo. Yan pa balo. Congratulations. No? Si Mary po is the mother of Jesus in the flesh. No? Sabi po ng isa sa pinakamataas na angel na pinadala po ng Lord, no, si Angel Gabriel, ang sabi po niya, "Blessed are you among women." Ikaw ay higit na pinagpala sa lahat ng kababaihan. No, ganun po pinagpala si Mary. Kung ganun pinagpala si Mary, sabi ng Lord, mas pinagpala daw yun. Ang sabi po, yung who obey, sabi po dyan, who hear the word of God. Yun lang pong naririnig mo na ang salita ng Diyos, pinagpala ka na, kapatid. Pero lalo kang higit na pinagpala, ang sabi ng Panginoon, those who hear the word of God and obey it. Amen. Mas higit tayo, can you imagine kung gaano tayo pinagpala? Kung naririnig po natin at sumusunod tayo sa Word of God, mas higit tayong pinagpala sa ina ng ating Panginoon. Wow! Kaya nga po, this is very important. Ang tunay na blessing ay yung pong sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Ang tunay na blessing yung sinusunod mo si Jesus sa iyong buhay. Sa 1 John 3:22, sabi po dito, "And we will receive from Him whatever we ask." Tatanggap tayo anuman ang hilingin natin, anuman ang ipag-pray natin. Why? Because we obey Him and do the things that please Him. Ano po yung reason bakit makakatanggap tayo sa anumang hinihiling po natin, sa anumang pinag-pray natin? Number one is because we, ano po sabi dyan? Obey Him. Pangalawa, because we do the things that pleases Him. Ginagawa natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Palagay nyo, yung nakababad kayo sa Netflix, mamaya pag-uwi nyo. Kalugod-lugod kaya sa Diyos yun. Nano kaya ang usong, nano ba yung pelikula yan? Ala na akong balo kung kaya po. Yung pong lagi kang gumaganon-ganon sa ano mo, nabala mo, mamputing-muting kang at luna kang oras, kanyang-kanyang kapakyan. Palagay nyo nakakalugod po sa Lord yan. No? Marami pong bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan po makita po natin to. And I know, kung tayo totoong mananampalataya, we have the discernment and we can hear from the Holy Spirit, oy, tama na yan, hindi na tama yan. At saka po yung pag nagsalita ko, oops, hindi tama yung asal mo. Meron pong nagko-convict po sa atin ang banal na Espiritu. Upang magawa po natin, no, from the power, because of the power of the grace of God, the power of the Holy Spirit residing in us, we can obey God. Nasa Ezekiel 36:26 po yan. No, I will change your heart of stone into the heart of flesh, and I will put my spirit in you so that you may be able to obey me. Kaya tayo nakakapag-obey. Even our obedience, hindi tayo pwedeng magmalaki, Lord, nag-obey ako. No. Bakit ka nakakapag-obey? It is only by the grace of God, through the power of the Holy Spirit. Amen. Nakakapag-obey po tayo because of Jesus. Okay, meron po tayong tatlong tao na pag-uusapan po ngayon. Medyo mahaba po ito, bibilisan ko lang po. Tatlong tao po that we could learn from their obedience kung paano po sila pinagpala at ang buong pamilya po nila. Number one po is si Noah.
Noah's obedience saved his family from God's wrath. During the time of Noah, na mahaba pa ang buhay ng tao, maabot po silang ng almost 1,000. Ang matanda po is si Methuselah, at ang edad po niya is 969. Ganun po katanda, At mahaba pa ang buhay po ng tao po dito, pero galit po ang Diyos because during this time, ang mga tao po sa time po ni Noah, punong-puno po sila ng kasamaan sa kanilang kaisipan. Kaya sabi ng Panginoon, sisirain niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Basahin po natin sa Genesis chapter 6 verse 9 to 14. This is the account of yung kwento ni Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. No, so ganito po kasama ang mundo ho doon. God saw how corrupt the earth had become. Now for all the people on earth had corrupted their ways. God said to Noah, I am going to put an end to all people. Now, alam niyo po, ang sabi ng mga Bible scholars, hindi daw po bababa ng 10 billion ang mga tao during this time. Ganun, Pastor? Wala pang 1,000 years from creation during this time of Noah, nasa more than 500 years pa lang po or 600 years from creation ng mundo. Pero, alam niyo po, hindi kayo maniwala, ngayon tayo po nabubuhay lang, during their time, pwede pong mga anak ang babae hanggang 900 years old. Sa atin po ngayon, siguro 40 years old, binababaltaan pa tayo ng anak, pero wala na po siguro. Meron ba kayo nabaltaan na nanganak pa siya ng 90? Wala. Ang nabalitaan lang po natin si Sarah, di ho ba? Ang asawa po ni Abraham. Pero tingnan niyo po ito, kung di kayo maniwala, 18th century, ilan po ang population ng mundo? 1 billion. After 200 years, more than 200 years, ilan na ho tayo ngayon? More than 8 billion, going to 9 billion in the span of 200 years only. So naunawaan niyo po na nasa ganun karami ang tao pong linipol ng Diyos po dito. Hindi lang po itong iilan lang na parang baryo lang po, na parang isa-isa lamang po. Hindi po. Marami po. Pero masama po. No, siguro po mas masama pa po sila doon sa mga kurakot sa gobyerno po natin. No, kaya nga po galit na galit ang Diyos po dito. At ang sabi po, no, I will put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. Dahil sa mga tao. I am surely going to destroy both them and the earth. Kasama na po ng mga halaman and ibang animals. So make yourself an ark. So alam mo, Noah, kanya, ang sama-sama na ng mga tao, pero ikaw, kanya ililigtas ko, tsaka yung pamilya mo, gawa ka ng arko, gawa ka ng barko, kanya. Now, and then sabi din, an ark of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Alam niyo po, ang account po ito na inano po natin, nung pong natapos po ang flood, the Ark of Noah rested on Mount Ararat. Na nakita po memorize ko rin. Anyway po, ng isang nurse po siya, pero naging archaeologist po siya. Siya rin po yung nakakita sa Ark of the Covenant. No, nakita po niya, nung nasa aeroplano po sila, sa taas ng Mount Ararat, mayroong shape ng boat. So to make the long story short, pinuntahan po nila yon. At napatunayan po nila yung shape, ayan po, no, yung shape, yung pong size, kung ilang cubits po, no, talaga pong almost perfect. Kasi nga po, nag-decay na po yan, kaya hindi siya perfect yung size. Pero talagang yun po talaga yung ano. And then nakamangha-mangha po dito, kumuha po sila ng sample na makukunan po nila sa loob na medyo buo pa po yung kahoy. Yung kahoy po, walang palatandaan na may ring, mga ring. Hindi ba yung mga kahoy, makita niyo po, may mga rings? Yun po ang, kapag pinutol mo yung puno, makikita mo yung mga rings, malalaman mo, per ring is 1 year. So kung gaano karami yung ring, ganun nakatanda ang puno. Pero itong mga to, wala pong mga ring. Why?
because malapit sa creation, ito po yung mga cypress wood nang sabi ng Panginoon, let the earth brings forth trees. So hindi po ito, pinalabas po ng Diyos ito. Kinreate po mismo ng Lord, pinalabas po niya. Na kaya nga po biglang malaki ito, biglang matataas na, let the earth brings forth animals that moves on the ground, that creeps on the ground. Kaya ito po yung sagot. Ano bang nauna? Itlog o manok? Manok. Hindi sinabi ng Panginoon, let there be itlog. And after 21 days, magiging manok. Ang sabi niya kagad, let there be manok, tukok. Alam nyo na ngayon kung anong sagot po. No? Yung ibang mga pilosopo, saan galing yung manok? Di ba sa itlog? Hindi po. Galing po sa salita ng Diyos. Let there be manok. Tok-tokokok. Kaya nga po ito, no, kamangha-maha po itong at yung marami po sinasabi nila, hindi totoo yung ito. Pero, ikaw yun, iking kapangpangan. Ninong mamuting-muting nagawa pong barko kayong almost 2,000 feet po yung taas. Tapos, napakalayo po ng dagat. No? For example, gawa tayo ng barko dito sa taas ng bundok Arayat. At kaya tukikit. No? Ito po, kaya nga po, yung lahat ng imposible ginawa po ng Panginoon. Marami pong Bible, na mga, tawag ho dito, archaeology na makikita po natin na totoo pong nangyari. Pati po yung Red Sea, kung saan po dumaan ang Israelites, kung saan po lilipol ng Diyos ang mga sundalo ng Egypt. Marami po doon ang buto ng kabayo at mga gulong po ng anong gagawin yun sa Red Sea? Simply because yung account sa Bible is totoo. Dahil po, walang taong magsusulat na perfect po yung mapa. Napaka-perfect ng mapa ng Bible po. Napaka-perfect po niya. Wala pong taong nagsulat po ng ganyan. Simply because, although gumamit po ang Diyos ng 40 different people from 1,000, in span of 1,600 years, 40 prophets and kasama mga apostles po dito, pero ang talagang author is the Holy Spirit. Amen. So going back, now, so sabi ng Panginoon, this is very challenging, no? Pero sa verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Merong sinabi ang Lord, very strange sa pandinig ni Noah, pero hindi nag-question si Noah. No, first time niyang marinig na magkakabaha. Hindi pa po nagkakabaha po noon, kahit walang flood control. Hindi pa nagkakabaha po noon, walang malakas na ulan po noon. No, at ito pa ho yung po sa kanya, mape-persecute po siya kasi kung gagawa siyang can you imagine the persecution? Anong sasabihin ng mga kamag-anak niya, pamilya niya? Oy Noah, nababaliw ka na ba? Ba't mo ginagawa yan? Gugunawin daw ng Lord ang mundong ito. Ano kasi nagsasabi mong gugunawin? Tapos nagtatayo po siya si Noah po mismo, nagtatayo po ng arko, ng barko, sa itaas po ng bundok. Doon po siya, very challenging, and yet hindi nag-question si Noah. Pero sa atin, napaka-clear na kung minsan ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin, napaka-clear na sinasabi ng Diyos po sa atin, ang dami po natin tanong. Alam niyo po bakit hindi nagtanong po si Noah? Kasi po, alam niya, ang Diyos ay perfect. Kung ginawa yung nakikita niyang mundo, ginawa niya ay napaka-perfect during that time. Ang mga bundok, wala po silang parang mga bangin o parang mga chocolate hills po sila na perfect po ang shape. Nasira po yan because of the flood. Dahil nung umulan po, binuksan po ng Diyos ang firmament, kung nasaan po yung maraming tubig, at bumulusok po ang hindi po yung patak-patak talaga po kaya maraming nasirang mga bundok, at makita po natin maging sa Grand Canyon, sinasabi po nila ito ay nasira ng malaking flood, and then nagbukas po ang mga springs sa lupa para po, kasi po kung hintay mo yung ulan lamang po para gaano kaya katagal para bumaha po ang buong mundo, na ang lalim po sa pinakamataas na bundok during this time, ang sabi po nila mayroong pa mas mataas sa Mount Everest, is more than 20 feet sa pinakamataas na bundok. So wala pong nakalitaw na lupa kahit po yung tuktok lang ng bundok. Ganun po kalalim. So now, sinunod po ni Noah, di po nagka-question. Ang lesson po dito, kapag may pinagawa sa iyo ang Lord, huwag mong questionin ng Diyos. Because God is perfect.
Hindi man naintindihan ni Noah, kung hindi mo man naintindihan, because that is faith. Amen. That is faith. What is faith? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang sabi po ng Hebrews 11:1. In other words, kung re-rephrase ko po yan, faith is trusting the Word of God even though you don't fully understand at wala ka pang nakikitang anumang evidence sa Word ng Lord. And that is faith. Because you know, ang nagsabi ay yung Almighty Living God. Amen. Kaya nga po dito, so pagdating, natapos po ni Noah, pagdating po sa Genesis 7:1-7, the Lord then said to Noah, nung natapos na po nila, go into the ark and your whole family because I have found you righteous and in this generation. Take with you 7 pairs of clean animals. Hindi lang po 2 pairs or 1 pair, no, kundi po 7 pairs. At saka tig 1 pair po ng every unclean animal. Wala na pong type pare ano yung clean saka unclean. Halimbawa po, isang unclean animal is baboy. Makikita po niyo yan sa Leviticus. No, mababasa niyo po yan. So wala po akong time na ano. No, marakal pa mo may paborito kay babi. Nyaman ni sisig ka dyan. Kaya rita mo kahit kanina. Sisig lang po pang pritong ebon. Na almusal. Sisig silog. Arin mo na yung pastor, mga tana. Saguli mo po. So, 7 pairs of every kind of bird. Ang sabi po dyan, male and female, no? And then, verse 4, lundag po tayo, 7 days from now. No, pinapapasok na, pero 7 days pa po sila maghihintay sa loob ng arko. So, 7 days from now, ang sabi ng Panginoon, no, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Anong ginawa ni Noah? Nag-question naman, Lord, ba't kami naghihintay ng 7 days doon? Pumasok pa rin po sila. And now, pinag-usapan po namin ng Friday ng mga council at saka ibang po mga full-time workers na paano kaya inutos ni Noah ang mga animals po na. During this time, ang mga animals, tame po sila. Hindi sila kumakain po. Yung leon, hindi siya kumakain pa ho sila ng dahon at saka grass during this time. Naging mabagsik na lang po sila after the flood at pinayagan na lang pong kumain ng karne ang tao after the flood. No, mababasa nyo, basahin nyo lang po yan. Hindi po natin lahat madidiscuss sa ano. And alam niyo po, 7 days nasa arko po sila, pinagtatawanan po siguro sila, "Oy Noah, lumabas na kayo dyan, anong pinaggagawa nyo dyan? No, ilang araw na kayo dyan, anong pinaggagawa nyo? Mamumurit na ka, Noah." Pero think about this. Bakit sinunod ng asawa ni Noah si Noah? Bakit yung 3 anak niya at yung mga asawa ni Shem, Ham, and Japheth ay sumunod po? Siguro napagalitan yung mga babae pong mga manugang niya sa mga nanay at tatay nila. "Oy kayo, susunod kayo sa mga asawa niyo, yung biyenan niyo, nasisiraan na ng ulo." Pinagtatawanan po siguro. Pero bakit sumunod sila? Because Noah has the integrity. Alam niyo po, kapag may integrity ka sa pamilya mo, susunod po sila. Pero kung wala kang integrity, no, isa kang balasubas na magulang, wala na po susunod sa iyo. Kaya po sila sumunod. Nakita nila na merong takot sa Diyos sa kanilang tatay, may integrity ang kanilang tatay, hindi sinungaling ang kanilang tatay, mabuti ang kanilang tatay, kaya sinunod nila, alam nila, buhay ang kanilang Diyos. Pinagtulong-tulungan po nilang ginawa po yung wala pong nagreklamo na sigurado ka, tang. Taga lang kang katwa mo, niya mo, kaya mo yan. Buti wala pong, anong tawag po doon sa sakit na makakalimutin? Kalimutan ko na kasi Pero wala akong sakit mo ngayon. Buti hindi po sinabi, hindi pa uso po yung mga ganyang karamdaman po noon. Sinunod po nila. Ganito po sila kamasunurin po. That's why, as a believer, hindi lang po isang father or a parent, tayo po lahat napakahalaga ng integrity sa ating buhay. Integrity, ibig sabihin po niyan, kung ano ang sinasabi mo, pinamumuhay mo. Amen. Kaya nga po dito, and Noah did all that the Lord commanded him. And then siguro meron pong, noon po may mga tanong pong binabato sa akin, palibawa, Pastor, paano, di ba may dinosaur after the flood, meron pa rin, gano'n. Paano nagkasya daw ang dinosaur?
Alam niyo po, ang isang crocodile na mahaba po katulad ni Lolong ng 25 feet hanggang 30 feet, ang laki po, no? Pero kapag nangitlog po yan at napisaya ang itlog, parang butiki lang po yung napakaliit. Compared dun sa 20 to 30 footer na crocodile or alligator. Napakaliit. Now, hindi po magsasakay ng matandang animal si Noah kasi kailangan bata para mag-replenish, mag-reproduce, mga anak pa. Amen. So, kung meron ang dinosaur, ang mga dinosaur po, siyempre pag napisa po yan, hindi po yan malaki. Hindi rin po siya nagsakay ng malaking elepante. Baby elephant din po. No? And then, just imagine niyo po ito, no? Merong pumapasok na 2 pares ng ganito, pares ng ganito, 2 cobra, no? Masunurin pa rin po ang cobra ho nun, eh. No? So, imagine po yung kung pupunta ho tayo sa eksena doon, pinapanood mo at mga kapitbahay pinapanood, mamamangha ka po kung gaano po masunurin ang mga animals po noon kay Noah. Pumapasok na lang po. And then po yung mga lumilipit na ibon, oy, patugod na kayong kahit lungog na kayo. No? Every pairs of, 7 pairs of, ng mga ibon, every kind of ibon. Pero si Noah, sabi po dyan, hindi na naman nagtanong kay Lord. Noah, sabi po dyan, did all that the Lord commanded him. Sabi po dyan, he was about 600 years old na po. No? And verse 7, and Noah and his sons and his wife, and his sons' wives entered the ark and to escape the waters of the flood. Sa verse 16, no, the animals going in were male and female of every living thing, as God commanded Noah. Then the Lord shut him in. Ang nagligtas talaga kina Noah ay hindi lang po yung arko. Kung arko lang po siya, wala yung sabi dito, the Lord shut him in. Wala yung pagsishield ng Lord sa kanila ng protection. Lulubog po yung siguro tutulo po yun. Bakit hindi walang butas, hindi tumulo perfect? First time po nilang gumawa. Wala pong architect sa kanila, walang engineer po sa kanila. Bakit? Yung una, yung design galing sa Lord. Sinunod mismo ng Pangalawa, ang Lord po, nung pong pumasok sila, talaga pong sinild niya po ang buong arko. Na hindi ito masira at hindi kahit isang patak ng tubig. Kaya nyo imagine kung pumapatak tutuluyin ka eh. Alam niyo po, isang maliit na bintana lang po nasa taas pa at isa pong pintuan lang. Meron itong barkong ito. So kung tutulo po yan, sir, mag-umpisa po yan, pupunta sa ilalim. Magkano po sila, lalagay po doon. Pero praise the Lord, ito po yung miracle dito, na kahit isang butas, wala pong tumulo. Bakit? Si Lord po ang nag-shield. Kapag sumunod ka, kapatid, sigurado po yung divine protection. Basta huwag ka nang magtanong kay Lord. Because questioning God is also complaining to God. Hindi nagko-question lang ako, Pastor. Bakit mo kina-question? Kina-question mo, alam mo po, meron ka lang sigurong karapatan mag-question kay Lord kung ikaw ay makakagawa rin ng isang planeta. No? Pero kung kahit na isang maliit na bato, o hindi ka makagawa sa pamamagitan ng iyong bibig, shut up. Just obey God. Amen? Ito lang po ang kailangan natin. Trust and obey, for there's no other way. Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, you need to trust and obey. Marami pong Kristiyano, hindi sila happy because they do not trusting the Lord and they do not obey God. You need to trust God sa lahat ng ating pong, I don't know kung ano pong problema nyo. Ako po, marami rin akong problema. For almost 19 years na po akong nagdadialysis. Pero I'm happy because I am trusting Jesus every day. Amen. Now, tuloy po natin, no? Bakit po sinunod ni Noah po ang Panginoon? Ang sabi po ng Hebrews 11:7, it was by faith. Dahil sa pananampalataya. If you have faith, you will never question God. Kasi nga meron kang pananampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Trusting the Word of God, His Word, even though you don't fully comprehend yung sinasabi niya, and there is no any evidence nung sinasabi ng Panginoon. That is faith. Kaya it was by faith that Noah built a large boat to save
his family from the flood, he obeyed God. Hanggang doon na lamang po, no? Pero the question is, ano kaya, what if hindi sumunod si Noah? Patay kang bata ka, hindi ho ba? Pero, alam niyo po, sumunod si Noah, ang sabi ng Lord, o Noah, yung ginawa mong barkong yan, yung arkong yan na ginawa mo, pumasok na kayo sa pintuan. Did you know na there are typologies of Jesus in the Old Testament? In fact, ang sabi po ng book of Hebrews, ang Old Testament is just the shadow or the foreshadow of the coming Messiah. There are typologies of Jesus. Si Boaz, kung kilala niyo po siya, is a typology of Jesus. Typology means it symbolizes Jesus. Nakikita yung character ni Lord. Si Joseph, typology of Jesus. Nakikita yung character ni Lord. Naging tagapagligtas si Joseph sa kanyang pamilya. Now, yung ark pong ginawa is also a typology of Jesus. The ark of Noah is typology of Jesus. Na siya po, ang ark po ay nagligtas, pumasok sa pintuan. Kung paanong sinabi ng Lord sa John 10:9, I am the door, and if anyone, sabi diyan, enters by me, he will be saved. No, makita niyo po yung typology sa yung nagsisimbol po do sa Old Testament sa Noah's Ark, and will go in and out and find pasture. Kaya dito po, si Lord po ang ating salvation kung tayo po ipapasok sa isang relasyon na tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino na po ang pumasok sa pintuan ng Lord at tinanggap niyo po siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Magsabing amen. Ang sabi mo dyan, you will go in and out and find pasture. Aalagayan tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. At hindi tayo pababayan kailanman. Napatunayan ko na po ito sa buhay ko. Sa dami na po ng ilang beses na po akong, this year po ang pinakamaraming na hospital po ako. No, just last month, galing po ako ng St. Luke's. At praise the Lord po, naging maayos po ang lahat. Doon po talagang ginto. Dito po siguro ang pinakamahal na dialysis po sa mga mahal na hospital. Kung wala kang PhilHealth is 5,000 pesos. Ang dialysis po sa St. Luke's is 18,000 per session. Yun po yung, pero ang ganda po ng hospital, para po siyang mall, may Starbucks, may mga restaurant. Nagsasuggest nga ako, lagyan na ng sinehan eh. Habang ino-opera po yung ano nila, manood muna kayo ng sine, relax. No? Anyway po, nalaman ko po, or hindi ko lang po basta kilala ang Panginoon, nakilala ang Panginoon sa aking kaisipan na nabalitaan ko, nakita ko, pero iba po yung experiential knowledge. Nakikilala mo siya sa araw-araw because you are experiencing Jesus in your situation. Na makita mo na buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ano bang dapat natin gawin? Hebrews 5:9, in this way, God qualified Him, si Jesus, as perfect high priest because naging masunurin ang Lord to the point of death on the cross, and He became the source of eternal salvation. Para kanino? Siya po yung source ng pinagmulan ng eternal salvation. Pinagmumulan ng eternal salvation to those who obey Him. Because to believe is to obey. Yung sinasabi ng John 3:16, to those who, for God so loved the world that He gave His only one and begotten only Son, that whoever believes in Him shall not go to hell, but will have eternal life. Yung pong believe po doon, it means to obey. Because to believe is to obey. Katulad po ng verse na yan. No, ang verse po yan sa Hebrews, He became the source of eternal salvation to those who believe Him. Ngayon, yung hindi pumasok doon sa typology, yung arko ni Jesus, napahamak, namatay po lahat. Kaya yung hindi tatanggap kay Lord, mapapahamak, nandun pa rin ang galit ng Panginoon. Nasa John 3:36 po ito, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who does not obey. Kanina po ang word na ginamit is believe. Anyone who believes. Hindi po sinabing anyone who obey. Pero sabi diyan, anyone who believes in God's Son has eternal life. And then, sa next sentence, sabi po, anyone who does not believe, ang obey po, because to believe is to obey. Now, yung hindi mag-obey, hindi mananampalataya sa Panginoon, no, I will never experience eternal life but remains under God's wrath or God's angry judgment. Sa ibang salin po, those who reject Christ.
Now, 2 Thessalonians 1:8, sabi din po dito, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus. Parurusahan daw po ang hindi susunod sa good news. Amen. Pero si Noah, nanampalataya po siya, bagamat bad news po ang narinig niya, lilipulin ng mundo, ng Diyos ang buong mundo, pero yung good news sabi niya, pero Noah, ikaw, kung susunod ka sa akin, maliligtas ka pati ang buong pamilya mo. Sino po dito ang gusto niyo maligtas ang iyong buong pamilya? Dapat katulad din Noah, meron kang integrity at ikaw ay obedient sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Acts 16:31, they replied, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. Hindi lang to your family. Pag sinabing household, meron kang katulong, dapat maligtas din yung katulong mo. Meron kang, kung ikaw ay negosyante, may mga tauhan ka, may mga empleyado ka, maliligtas din po sila, but it is not automatic. Ang sinasabi po ni Paul po dito at ni Silas, if you believe, you and your whole household will be saved, dahil ikaw ay mananampalataya na, ang lahat ng mananampalataya, merong obligasyon. Ano po obligasyon natin? To proclaim the gospel sa lahat ng tao. Primarily, unang-una sa Jerusalem po natin, walang iba, ang Jerusalem po natin, ang ating pamilya. Amen. Kaya sila maliligtas, it is because makikita nila yung integrity sa pamumuhay mo at nagsasalita ka ng good news po sa kanila. Kaya po, hindi maliligtas ang inyong mga pamilya, una, kung hindi nila nakikita sa pamumuhay mo, pangalawa, kung hindi mo sinasabi ang tunay na kaligtasan. Amen. Sino pa po dito, may mga family kayo na hindi pa po ligtas? Amen. So, ang sikreto po, integrity. Pangalawa, you need to proclaim the gospel to them. They need to hear the good news. Because faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen po ba? So, persevere in your faith by obeying God's word, and the blessing of salvation will be yours and your families. Amen. Number 2, sino pong pag-aaralan po natin? Another character, sikat na sikat din po, Abraham. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Sino pong naghihintay ng miracle po dito? No? At, ringalwa po, yung miracle ko, Pastor, miracle ng miracle yung problema ko. Miracle. Miracle na yung problema ko. Anyway, ako po, I've been waiting for almost 19 years na matanggal po ang dialysis. Pero I've learned from Father Abraham kung paano po for more than 25 years hininday po niya yung promise ng Lord. Basahin po natin ang kwento about his obedience that led him to his miracle. Sa Genesis 12:1-4, sabi dito, the Lord said to Abram pa lang kung pangalan niya dito, go from your country, no, umalis ka sa iyong bansa. Sabi po dito, your people and your father's household to the land. Punta kaya sa isang lupain that I will show you. Hindi agad sinabi ng Lord kung saan. Go to the land that I will show you. And then wala na. Basta sumunod ka, Abraham, dahil ako yung Diyos. Alam niyo po kung minsan na ano tayo, no? Dapat pag sumunod ka sa Lord, wala kang ina-expect. That is wrong. Kapag nanampalataya ka, sumunod ka sa Lord, mag-expect ka ng mabuti sa Lord. Because that is not biblical na hindi ka susunod sa Lord. Si Lord mismo, no, para pong sinuhulan si Abraham eh. Anong sabi niya? Abraham, mag-abroad ka. Lisanin mo ang pamilya ng tatay mo. And then, sabi po dyan, I will make you into a great nation. Magiging isang dakilang bansa ka. Ang sabi po dito, and I will bless you. Bakit ka susunod sa akin, Abraham? Kasi i-bless kita. Sabi po. Kumbaga, alam po, kasi kilala po tayo ng Diyos. No, kilala tayo ng Diyos. Mahilig tayo sa blessing. Alang mag-amen, pag-ibut ko pa mo. No? Isa lang yung nag-amen dito. Sino ang ayaw ng blessing? Sino pong gusto ng blessing? O yan nga man nung kaya kayo. No? Lahat tayo gusto po ng blessing. Yung iba sinasabi po nila, hindi dapat pinag-uusapan yung blessing as pera sa church. Pero sa pamumuhay po nila, nagdadodoble ng trabaho, mukhang pera, hindi mga kuripot. No?
Pero did you know, isa sa pinakamaraming pangalawa sa love, na pinakamaraming verse in the Bible is handling wealth. Kung paano mo hawakan ng pera. Kasi kapag hindi mo alam hawakan ng pera, ang pera ang hahawak sa'yo. And the love of money is the root of all evil. It is not Satan himself yung root of all evil. Hindi si Satanas ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano yung ugat ng lahat ng kasamaan? Pag-ibig sa pera, sa yaman. Kaya maraming nag-aaway. Tignan niyo po yung gobyerno natin. Kahit sa pamilya lang, sa mag-asawa. Ano yung number one na pinag-aawayan po ng mag-asawa? Pero hindi dapat sa isang Kristiyano. Kami po, 26 years na po kaming kasal. Ni minsan hindi kami nag-away sa pera. Kahit po malaki yung pangangailangan ko sa dialysis, lalo na during the first year. Dahil alam po namin, hindi kami pababayaan ng Panginoon. Buhay po ang Lord. So, I will bless you. Kung susunod ka, Abraham, I will bless you. I will make your name great. Pasisikatan kita. No, sisikat ka, and then you will be a blessing. Magiging blessing ka. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. Alam niyo po bakit bless ang Pilipinas? Because tayo po ang nagboto, last vote. Ang Pilipinas po ang nagboto noong 1948 para maging isang bansa muli ang Israel after almost 2,000 years. I will bless those who bless you. Kahit napakaraming nagnanakaw sa gobyerno po natin, for decades na po, pero nakikita niyo ho ba, pinagpapala pa rin ang Pilipinas? Marami nang nagsasabing mahirap ang buhay ngayon, pero mas mahirap po ang buhay noon. During the 80s, 70s, no, makakabili ka lang ng damit ng panahon po namin tuwing Pasko. Makakabili ka lang na, tapos terno-terno pa kayong magkakapatid. Hali! Potang simba kayo, akit na pare-pareho kayo, balo, dami kakapatid kayo. Tuwing Pasko ka lang, merong bagong sapatos. No, yung tsinelas mo, butas na, putol na, lalagyan mo ng pako yan o alambre. Butas na rin yung pantalan mo, tinatapalan mo po yan, may 2 dimples sa likod. Pero masaya po tayo. Ngayon po, estudyante pa lang, nakakakotse na. Hindi sila nagbibiryenda ng saging at saka po ng buko. Nung panahon po natin, buko, no, at isang baso para sa 10 estudyante. Uy ka naman, ha? Luglugan niya kita tiba. Uy ka naman. Shot ne, tagay ne. No. Ngayon, ang merienda po nila, McDonald's, Jollibee. Kaya nga po sa dialysis ngayon, marami po teenager. Dumadami po ang teenager. No, makikita niyo po ito, bakit tayo blessed? Ang Calvary, bakit tayo blessed? Because we always pray for Israel. You need to include your Israel in your prayers para patuloy kayong mabless. Hindi lang po yan. Nagbibigay po tayo ng financial blessing sa isang institution na Israelite po ang may-ari po. Na nagpagawa po siya ng isang libro na lahat ng testimony po ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Pinamimigay po niya ng libre sa mga Hudyo. Kasama po tayo doon. At yung pong ano po nila, yung bomb shelter po nila, na umaabot po ng ilang $1,000 na nakapagpagawa na po siya ng more than 2,000 bomb shelter, kasama po tayo dyan. Monthly po tayo nagbibigay po dyan. Dollars, bakit pinagpapala tayo? It is because we bless Israel. Kasi sabi ng Lord, I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. No? And all peoples on earth will be blessed through you. Lahat ng tao sa mundo, mabibless sa pamamagitan mo. Paano tayo blessed? Dahil kay Kristo. Ang buong mundo po, dahil kay Kristo, merong kaligtasan. Ngayon lang pong magdi-December, nakikinabang ang lahat ng tao, kahit hindi naniniwala kay Kristo, dahil sa Pasko. Dahil sa Pasko, meron silang 13th month, meron silang bonus. Andiyan ding iglesia ng Manalo, makinabang lang. Diyan nila maniwala kay Merry Christmas. Pero tatanggap lang regalo po ang aginaldo. Tingnan niyo po na, at least merong, bagamat hindi talaga December ang kapanganakan ng Panginoon, but there is, there is a season in a year na lahat ng tao, recognize po nilang merong ipinanganak na Kristo. Amen. Merry Christmas po sa inyo. So anong ginawa ni Abraham? Sandali Lord, pag-isipan ko muna kung okay na yung deal natin na i-bless mo ko.
Ganun ba sinabi ni Abraham? No. Sabi sa verse 4, so Abraham went as the Lord had told him. Kung ano sinabi ng Panginoon, ginawa mismo ni Abraham. Kasama niya si Lot dahil wala nang tatay si Lot, inampun po niya. Abraham, ilang taon na po siya nung nag-abroad po siya. Iniwan ng kanyang pamilya, 75 years old. Yung kapangpangan, 75. No. O si Papi, si Gisti. Nung umalis daw po siya, ano ang dahilan? Hebrews 11:8, by faith na naman. It is because of his faith to God, bakit siya sumunod. Walang ibang reason bakit tayo sumusunod. It is because of faith. Faith in God. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though, sabi po dito, he did not know where he was going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero nag-obey kay Lord because that is faith. At pinagpala si Abraham. Hindi lang siya pinagpala ng kaligtasan, ang pinakamaganda talagang blessing yung maligtas ka. Pero alam nyo, habang nandito ka sa mundo, gusto ng Lord bless ka. Alam nyo ho ba, sino ang nagagalit kapag ikaw ay yumayaman? Ang Diyos ba? Hindi po. Si Satanas. Nasaan po yan? Nasa Book of Job. Ewan ko kung sino po nag-preach sa inyo nung last, binigyan niya emphasis to. Di ba? Sabi ni Satanas, si Job, kaya ka lang niya na pinupuri, sinasamba kasi mayroong reason si Job. No, naglagay ka ng wall of protection sa kanya at sa kanyang pamilya at sa kanyang possession. Tignan mo, sabi ni Satanas, kung gaano siya kayaman, galit na galit si Satanas dahil pinayaman ng Panginoon si Satanas. Hindi po totoong natutuwa ang Lord sa iyo na, ayun, laming anak, kung magkasakit, yalanin ka nan. Praise the Lord, yan na po ng Diyos. No? Kaya nga po, nung 2 tao lang ang lilikha po niya, kumpleto po, walang karamdaman, walang kahirapan. Ano ang ipagpe-pray ni Adan at saka ni Eva? Wala po. Kinumpleto po ng Lord. Galanti po ang Lord. If you believe, you will receive. Hindi po ibig sabihin na mahirap ka, holy ka. Hindi po. Walang sinabi sa Bible kapag mahirap ka, holy ka. In fact, marami pong mahirap na nga po sila, balasubas pa. Di ho ba? Kung kailan hindi, kaya po ako nagnakaw kasi naghihirap kami. Kaya ako lang po, tapos pinatay pa ho yung ninakawan niya. Kamakailan lang, meron po akong napanood po, nagnanakaw sa tindahan, nagising yung matanda, mano po, kaya po niya. Magalang na magnanakaw. Praise the Lord. Alam niyo po ba, meron akong kakilala, pinakilala lang po, dati po siyang magnanakaw. Noon daw nang nanakaw sila, nagpe-pray pa. Na hindi sila mahuli. Kanino ko mo mag-pray ako? Siyempre kay Diyos. Anyway po, Abraham was highly blessed because, sabi po dito, nabasa na ba natin to? Hebrews 13:2. Abraham was very rich. Nakakita na ho ba kanyang very rich? Sa spiritual, hindi po sabi dyan, very rich in livestock, silver, and gold. Kung nabasa niyo na po sa book of Galatians, we are blessed along with Apostle Paul, Peter, or David, Solomon. No, we are blessed along with Abraham. Kung binless ni Lord si Abraham, if you have faith, ang sabi po ng book of Galatians, you are blessed along with Abraham. If you believe, you will receive. Pero kung ngayon sinasabi, hindi dito yan, Pastor, you will not receive because you're not believing. Amen. Alam niyo po, gusto ko lang pong hindi po kami very rich. Pero alam niyo po, nung pong nag-dialysis po ako, akala ko, hindi ko na mababayaran yung bahay at yung sasakyan po ay mawawala na. Pero alam niyo po, nagtiwala po kami sa Lord. Ni minsan, nung nasa business po, sa mga kaibigan ko po, dahil ako po yung ang naglilid sa kanila, ako po yung nang-utang, ako po yung nagsangla, meron po akong 6 million na utang, may mga demanda ako, may mga death threat na po ako, gumamit na po ng mga NPA, yung mga nagdidemanda po sa akin. Pero yung divine protection, nakita ko po kay Lord. Talaga pong mabuti po ang Panginoon. Pero nung nag-dialysis po ako, sabi ko, Lord, kahit po nung 2007, madalas sinasabi ko po ito, na sabi po na, pag sinasabi po ng misis ko, Ojo, kanya. Hindi naman sabihin, Ojo, kaluguran da kaya na. Di, Ojo, ala na kang pag-dialysis. Bala mo, sabihan na, Ojo, matihinak kanya. Lalabas po ako, titingala po ako sa langit, katulad ni Kristo na tumitingala sa langit. Sabi ko, Lord, sinabi ni David
na nung bata siya at tumanda siya, wala pa siyang nakitang nagpalimos na nagtitiwala sa iyo. Kaya nga po, Lord, hindi ako magpapalimos. Marami po ako kakilalang mayaman. May mga ninong nga po ako, mga milyonaryo. Pero hindi ako lumapit sa kanila. Kahit po dito, marami pong mayaman. Pero ni minsan, dito po makwalta kayo, pintalanda kayo na, bali, magkasakit ka ako. Pwede bang, hindi po. Madalas na narinig nyo po, pinagpapala po kami. Sobra-sobra pa. Kaya hari kung may preach yan, kaya timumuntakin kayo. Kunwari makipagkwento kwento na yung sakit na, kung baka niya may sakitan, actually, I can do the math. Siyempre, anong gawan mo? Dinan me. Lamaran na. Ala na munta siguro kanya king office. No, because we've learned to trust in the Lord. Kaya nga po, hindi man po, wala man kaming milyon sa bank account po namin, pero kapag kailangan po kami, kahit St. Luke's, kayang bayaran po ng Panginoon. Walang utang. Walang utang po. Eto pa po, because we trusted God and I obeyed God. Alam po, Lord, anong gagawin ko? Pwede bang hindi mo na ako mag-tithe? Sinanong ko rin po ang Lord doon. Yung mga sa mission po namin na support sa mga ACM, na support sa pwede ko bang hinto, sabi ng Lord, gawin mong doble ang iyong tithes. Lord, ikaw ba yan? Para bang ganun pong gusto kong anuhin ba? Pero sumunod po ako sa Lord. Pero hindi po nagkulang ang Lord. Dahil po yung sa obedience po natin, nakita ko po magpahanggang ngayon, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Basta sumunod lang po tayo. Amen ho ba? Okay, 8:31 na ho. Bibilisan ko na po. Abraham was highly blessed because he obeyed God's word, even though he did not fully understand God's plan. Sa Romans 4:18, makita po natin dito to 21, sinabi ni Paul, even there was no reason for hope kay Abraham, wala nang pag-asa, but Abraham kept hoping. He kept believing. Na alam niya, sabi po dito, that he would become the father of many nations. No? Verse 19, ludag po tayo, Abraham's faith did that wicked. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Tayo kung minsan, ilang araw pa lang nanghihina ng pananampalataya po natin. Even though, sabi po dito, alam niya, matanda na siya, 100 years na, maging yung asawa niya, no, patay na yung womb no, ng kanyang asawa. Wala nang pag-asa pero hindi siya nagduda. Verse 20, he never wavered sa kanyang pananampalataya. Hindi pa nagpawardi-wardi po, hindi up and down ang kanyang pananampalataya. Patuloy na lumalakas ang kanyang pananampalataya. In fact, his faith grew stronger. And then sabi dyan, and brought glory to God. No? Alam niyo po, kung kailan po tumatagal po yung pinagpe-pray nyo kay Lord, dapat po lalong lumalakas ang pananampalataya po natin. Ako po masasabi ko, for almost 19 years now, yung pananampalataya ko noong 2007 na nag-start po akong mag-dialysis, mas malakas po ang pananampalataya ko ngayon. Kahit na almost 19 years na po akong naghihintay. Dahil alam ko, marami nang pinagaling sa akin ang heart enlargement, ang BP ko na normally 180 to 100 po, for many years po ito. Nakita ko na po at mga sugat kong 1 year hindi gumagaling po. Nakita ko na po yung misis ko po na na-ICU because meron siyang ganyang kalaking butas sa puso. Pero ang sabi ng Lord, wag pa-opera, hindi ko po pina-opera. No, yung faith parang risk po siya. No, hindi siya risk. Ang faith sigurado panalo ka. Ngayon 2018 pa po yan, February 2025 na mag-2026, malakas at buhay po ang misis ko. Why? Because kailangan po habang naghihintay ka sa iyong prayer, lalo na kung alam mo, naka-align sa Word of God ang hinihiling mo. Of course, dapat naka-align. Pero kung hilingin mo, Lord, ang tagal ko nang pinag-pray, yung kapitbahay ko mamatay na, bakit di pa namamatay? Wala pong ganun. Ano? O kaya, Lord, kahit napilayan mo lang, wala pong ganun, na magkikurse ka, sasagutin ng Lord. Wala pong ganun. Yung pong, misakab ka sana, yan mo. Wala pong... Nung ating mga manyakap, demonyo la po, inainutos mo lang. That is witchcraft. Para ka rin pong nagkulang po nun. So talagang, for more than 25 years, lalong tumindi yung pananampalataya ni Abraham at nagbigay ng glory. You want to give glory to God? Lalo pong inyong palakasin ang inyong pananampalataya kahit wala pa yung answered prayer. Ganun mo pong maluluwalhati ang Panginoon. He was fully convinced. Talaga po, kumbaga po, utong-uto na si Abraham sa Diyos. He was fully convinced that God is able, kayang-kaya ng Diyos, to do whatever He promised. To do whatever He promises, ang sabi po dyan. Kaya-kaya ng Diyos.
Kung baga po, nagpauto ng todo, alam niyo po kung magpapauto na lang kayo sa Diyos po. Hindi kung kani-kaninong tao, kung minsan yung basatin, dindam niya mo keng kanto. O yan, kamakay mamasang Bible po, mamurit ka. Lumagpas ka keng banwa. Eh yung mga tao po yun, hindi man nila masolve ang problema po nila. Tapos maniniwala ka sa mga yon. Maniwala ka po sa Diyos. Dahil kapag masama lang po yung word na budol o kaya uto, no? Pero kung magpapauto ka o magpapabudol ka sa Diyos na, kasi sa Diyos hindi ka mapapahamak. Lalo kang mapapagpala at iingatan ng Panginoon. Amen po ba? And then dumating po yung panahon na tinest po si Abraham, nandiyan na po si Isaac. Ang sabi po ng mga rabbi, mga Bible scholars sa rabbi, na alam nyo ho, nasa about 30 years old po si Isaac nung i-offer niya ni Abraham, nung hiniling po ng Lord. Ito po yung pinakamatinding testing sa kanya. Basahin po natin sa Genesis chapter 22. Sometime later, God tested Abraham's faith. Wow, ite-test na naman si Abraham. Di ba testing na yung pinag-abroad siya at 75 years old? Testing din yung for 25 years, more than 25 years, naghihintay po siyang magkaanak yung asawa niyang 19 years old na senior citizen din. Na-test na dapat ang faith, pero hindi pa. Alam niyo po, for every trial na binibigay sa iyo ng Panginoon, huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Panginoon. Bigay po yan ng dyablo. Pero inaalaw po ng Lord sometimes yung mga heavy trial sa ating mga buhay upang ang mga faith po natin ay ma-test. Ang sabi po ni Peter, ma-test, ma-purify, katulad ng gold, maging puro ang ginto po natin. So that, ang sabi po ni Peter, through many trials, your faith will grow stronger. Hindi po titibay ang pananampalataya po natin kung hindi tayo dadaan ng mga pagsubok. Normal po ang pagsubok. Sabi ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face many tribulation. Maraming problema, maraming kapigatian. But be of good cheer, for I have overcome the world. Magalak kayo kahit maraming problema dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Kung napagtagumpayan na ni Kristo ang mundong ito, kung nasa atin si Kristo, anuman ang pagsubok natin sa mundong ito, anuman ang pagsubok mo ngayon, kapatid, magtatagumpay ka kung lalaban ka. Because when you fight, your victory is guaranteed. Dahil wala pong lumalaban sa buhay na kasama si Kristo na natatalo. Tayo po ay panalo na dahil kay Kristo. Amen. So tinest na naman si Abraham. Ang sabi ni Abraham, yung pinakamamahal mong anak, sabi po dyan, nung makita nyo po yan sa verse 2, whom you love so much, punta ka sa Moriah, i-offer mo siya, sunugin mo siya para sa akin. Nag-question ba si Abraham? Lord, ang tagal kong inihintay ito. Sabi mo, magiging isang bansa ako sa pamamagitan ni Isaac. Ngayon, papatayin ko lang siya. Hindi rin sinabi ni Abraham, di ba Lord, ang pagpatay ng tao, pag-offer sa tao, mga gawain ng mga hite niya, ng mga pagans. Bakit mo pinapagawa sa akin yan, Lord? Hindi kinwestiyon ng Lord. Ang ano pa po dito, naging excited, hindi dinelay. No, hindi dinelay. Because kapag dinelay mo, that is also disobedience. He obeyed God without any delay. Ang sabi po sa verse 3, the next morning, Abraham got up early. Tumayo po siya, hindi dahil puyat po siya. Hindi po, excited po si Abraham, kahit po more than 130 or 140 years old na po siya dito. Siya rin po ang nag-prepare ng kanyang 4x4 na sasakyan. Yung donkey po niya, siya nag-prepare. Bagamat ang dami po niyang mga tao po, meron po siyang 318 soldiers pa lang. Eh yung mga nagpapakain pa ho ng mga livestock po niya because he was very rich sa livestock. Siguro po meron po siyang mga katulong, kasambahay po, more than 1,000. Siya rin po ang nagsibak, sabi po dyan, then he chopped the wood for a fire. Bakit po? Kapag nag-offer ka kay Lord, kapatid, siguraduhin mong galing sa'yo, nabigay ng Diyos. Yung mga estudyante po sa atin, dapat hindi kayo mapingin pang offering, hindi kuha ka sa iyong baon. Galing sa'yo dapat. Kaya sabi ni David, nung mag-offer siya sa Lord, binili po niya yung ano po ni Arauna. At sabi ni Arauna, hindi po mahal na hari, binibigay ko na lang sa iyo. No, I insist, babayaran ko. Because I will not offer to the Lord my God that will cost me nothing. Amen. Kaya po si Abraham, ganito po siya naging masunurin sa Diyos. Ano po ang dahilan? Noon po, nung bata po ako, tinatanong ko, bakit
ano yung dahilan ni Abraham, bakit sumunod sa Diyos na talaga pong papatayin niya si Isaac? Ang maganda pa nito, si Isaac hindi po lumaban. Matanda na po yung tatay niya, pero hindi niya tinulak sa bangin. Pero sumunod siya, nagpatali siya, tinali po siya, ginapos. Hindi siya sumigaw. Mamurit ni tatang. No? Sumunod din po si Isaac, typology of Jesus. Nakikita niyo po yung typology of Jesus sa mga Old Testament, no? Wala na po akong oras para i-explain yan. Ang reason na makikita po natin sa Hebrews 11:17-19, it was by faith. The reason why, una, meron siyang faith sa Lord. Anong klaseng faith po ito? That Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son. Talaga pong, di ba naka-ano na po siya? Mamaya po babasahin po natin. Even though God had told him na Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Dadami ang yung lahi mo dahil kay Isaac. Kahit alam niya, pero ngayon pinapapatay niya. Pero ano po ang reason ni Abraham? Abraham reasoned. Kinausap niya ang sarili niya. Nag-reason out siya sa kanyang sarili. Sabi niya that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. Sinasabi niya, kahit mamatay si Isaac, alam ko kayang buhayin ng Diyos ang anak ko. Wala pang nakitang resurrection from the dead si Abraham po dito, and yet naniwala na po siya. Why? Sapat na kay Abraham na gabi-gabi nakikita niya yung stars, binibilang niya, sabi niya magiging sindami ng mga bituin ng kanyang lahi. Araw-araw nakikita po niya yung surroundings niya, yung magandang kabundukan, no, yung mga halaman, mga hayop, sapat na alam niya, Diyos ang gumawa nun. Kung ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, walang imposible kahit mamatay si Isaac na siya'y bubuhayin ng Lord. Walang nakita tayo po, ang dami nang nakita po nating ebidensya. Ang dami na po nating nabasa sa Bible kung minsan meron pa rin tayong pagdududa. But you know, kapatid, mag-umpisa ka na ngayon maging katulad ni Abraham. Mag-reason out ka sa sarili mo kung pinapag-give up sa akin ni Lord ito. Sabi ni Lord, give up ko na ito. Pag give up ko ito, alam ko merong mas bibigay na mas higit sa akin ng Lord. Isa sa mga members po natin, no? Ilang member na po natin actually magkapatid po, isinuko po nila yung pagtitinda ng alak at sigarilyo. Pero to make the long story short, kung manood po kayo ng mga Wednesday po natin, ng testimony po, na higit po silang pinagpala po ng Lord. Alam niyo po, yung tindahan po nila sa buong Pampanga, pang-apat po silang pinakamalakas na nag-o-order ng alak at sigarilyo. Ganun po kalakas. Pero, yun po talagang ang kita po nila, pero pinalitan po ng Diyos ng bigas na mas malakas. Kasi po yung mga Pilipino, matalik lang laklak, only rice. Yung iba sinasabi nila, hindi, ano lang, isang rice lang, isang rice cooker. Praise the Lord. No, ang sabi ni Abraham, na alam ko kayang ibalik. And in a sense, sabi po dito, Abraham did receive his son back to the dead. No, yung pong nag-provide ng ram ang Panginoon, isang matandang tupang lalaki. His name. Tingnan po natin yung account sa Genesis 22:15-18. The angel of the Lord, sa Old Testament, pag nabasa yung the angel of the Lord, it is one of the title of God. It is one of the titles of Jesus. The angel of the Lord. Ay, hindi ba angel talaga yan, Pastor? Hindi po, si Lord dito. Mababasa nyo mismo po dito. Tingnan po natin. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the... Sino yung Lord dito? The angel of the Lord. Si Lord po yan. So yung the angel of the Lord ay si Lord. Si Jesus po ito. And then ang sabi po niya dito, that because you have done this, dahil ginawa mo yan, na talagang gusto mo palang i-offer sa akin, no? Gusto mong i-offer sa akin ang iyong anak, and if that he will withheld your son, sabi niya, I will surely bless you. Now, nangako na si Lord more than 50 years ago kay Abraham, Genesis chapter 12, that I will bless you. Pero kahit po ngayon may pangako ang Lord na i-bless na tayo, pero hindi yan sigurado hanggat hindi ka nag-o-obey. Bakit po binless, sabi ng Panginoon, I will surely bless you because you have done this. Ano yung this? Yung pinapagawa po niyang ibigay po niya yung pinakamamahal niyang anak.
Dahil ginawa mo ito, Abraham, siguradong i-bless kita. That means, hindi sigurado ang blessing mo, kapatid, kung hindi ka masunurin sa Lord. Amen. And then, i-shortcut ko na lang po dito no, sa verse 18, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because, bakit? You have obeyed me. Bakit po blessed si Abraham? Wala pong law dito. He was not under the law. No, I think darating pa lang po si Moses dito, mga more than 500 years pa, bago po darating pa si Moses po dito. Bago magkaroon ng law. Pero sumunod po si Abraham, not because of the law, because of his faith, because of his love for God. Because faith is love for God. Amen? Now, sa James 2:22, sabi po ni James, you see that his faith, si Abraham, and his actions were working together. And his faith was made complete by what he did. Yung iba po, ginagawa po nila ng doktrina ito, ng verse ito, na ikaw ay ligtas kung meron kang pananampalataya at meron kang good works. Parang sinasabi po nila, faith plus good works. No, sa atin po, faith alone by grace. Amen. Kasi po, faith equals obedience. Faith equals good works. It is not faith plus works. Faith equals good works. Ibig sabihin, kung meron kang pananampalataya, merong bungang pagsunod. Kaya nga po, his faith was made complete nung sumunod siya sa Lord. Hindi kompleto ang pananampalataya mo, kapatid, kung wala kang pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya nga po sa Revelations 3:2, wake up, strengthen what remains and is about to die. Ano po yung mamamatay po dito? Sa Church of Sardis ito, na message po ng Panginoon. Mamamatay na yung spiritual life mo. Ang sabi po sa Church of Sardis, for I have found your deeds unfinished. Hindi pa tapos yung pinapagawa ko sa inyo. Sa kayong church na kayo, in the sight of my God. Ang sabi po dyan, bawat isa po sa atin may pinapagawa ang Lord. Kaya po nung si Paul ay malapit na mamatay, sabi po niya, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. Nung bago siya mamatay, sinabi rin niya kay Timothy, Timothy, fight the good fight of faith. Finish the race. Kaya sa atin po, tapusin po natin ang laban. Tapusin po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Number 1, proclaim the gospel. Proclaim the love of Jesus. Proclaim salvation. Amen. So God's amazing blessings are guaranteed if we prove our faith through obedience from the heart. Last character, pwede pa ba kayo? O malyari tayo na kayo itong character. Last character si Moses. Sino pong hindi nakakilala kay Moses? Alam ko po, kilala niyo lahat si Moses. No, kung paano merong 10 plagues sa ginamit po siya ng Diyos at hinati ang dagat and so on and so forth. Bakit sumunod si Moses? Katulad ni Noah at ni Abraham, it was by faith, sabi po sa Hebrews 11:24-29, it was by faith that Moses, nung lumaki daw po siya, he grew up, he refused to be called Pharaoh's daughter. Ayaw ang tawagin na Prince of Egypt. Because ang sabi po dito, he chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting of pleasures of sin. Mas gusto niyang mabilang po siya na maghirap, maging alipin kasama ang kanyang mga pamilya kesa sa maging Prince of Egypt. Ang sabi po dito, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. Now, teka muna. Sino yung kausap ni Moses sa burning bush? Di ba ang Diyos? Sino yung Diyos doon? Si Kristo, sabi po sa Hebrews. Sabi po dyan, maliwanag. Babasaya po. Kaya there is only one God. Old Testament, New Testament, ang pangalan niya is Jesus Christ. Kaya sabi dito, sabi po dyan, si Moses, he thought it was better to suffer for the sake of Christ, no, than to own treasures sa Egypt po. Naktawan po natin sa verse 26 po, he kept on going because he kept his eyes on the one who is invisible. Paano mong gagawin to na si Moses nakatuon ng kanyang paningin sa Diyos na hindi niya nakikita? Ang ibig sabihin po dito, kahit hindi niya nakikita ang Diyos, burning bush lang po siya, nagtiwala siya. Tayo po hindi natin nakikita ang Diyos, pero magtiwala ka, kapatid. Because ang sabi ng Panginoon kay Thomas, Thomas, you believe because nakita mo ako. Pero sinasabi ko sa inyong lahat, blessed are those who did not see
and yet believe. Mapalad ang hindi nakakita pero nanampalataya pa rin. Kahit di po natin nakikita ang Lord, mapalad tayo kung nananampalataya tayo. At kung nananampalataya ka, anong bunga ng pananampalataya? Obedience. Amen. Kaya nga po, hindi ko na po tatapusin yan. Gusto lang po basahin to. Our obedience to God's word can bring spiritual freedom and blessings to our families. No, kung tayo po'y obedient sa Lord, mabibless ang ating family. Kahit mag-isa ka lang na Kristiyano sa pamilya, mabibless ang family mo kung tayo'y obedient sa Lord. Just as Moses' obedience led to the Israelites' physical freedom. By trusting and obeying God, we can experience breakthroughs, protection, and guidance, potentially leading to freedom from spiritual, emotional, and situational slavery in our lives and families. Ano mong sekreto po? Para lumaya ang pamilya din po natin sa slavery, anumang addiction, no, na binibigay po ni Satanas, maging obedient po tayo kay Lord. Amen. Kaya sabi po sa Mark 16:15, no, go into all the world, sabi po ng Panginoon, preach the gospel, proclaim the gospel. Ang sino mang nananampalataya, sa verse 17, and these signs will accompany those who believe. Naniniwala sa Kanya, in my name, they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up serpents in their hands. If they drink deadly poison, it will not hurt them. Divine protection, ang ibig sabihin po nito. They will lay hands on the sick and they will recover. Anong ibig sabihin po nito? Just as God gave Moses the authority to set His people free, no, pag-ilagay nyo na po yun, binasa ko na siya. God gave Moses the authority. Ngayon po, sa Mark 16, binigyan din po tayo ng authority ng Panginoon. Christ has also given us authority to set the captives free. Para mapalaya din po sila. Inaalihan sila ng demonyo ng drugs, demonyo ng sugal. No, you have the authority na palayasin yan sa bahay po ninyo. Marami na po akong kinounsel na ganyan na may kaguluhan sa kanilang bahay. Sabi ko, kausapin mo ang mga demonyo sa bahay, paalisin mo kako. Because you have the authority. Luke 10:19, I have given you authority, no, to trample, tapakan ang mga demonyo and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Sabi po doon, nothing will harm you if you will exercise your authority and by being obedient to God. Amen? Sino pong merong natutunan sa tatlong taong ito? Kamangha-mangha po sila, palakpakan po natin ng Lord. Now, mag-review na po tayo. Obedience is the key to God's blessings. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Moses' obedience set his family free from slavery. Noah, Abraham, and Moses received their blessings and miracles because, ano po ang dahilan? They obeyed God. Period. No, they obeyed God in faith. Because you can obey without faith. But it is impossible that if you have a genuine faith na hindi ka mag-obey. Now, for every obedience, be sure, meron kang pananampalataya. Sinasabi yan ba sa Bible? Opo, merong sinasabi sa Bible, obedience to the faith or obedience that comes from faith. Romans 1:5, ang sabi po dyan, naka-highlight, obedience that comes from faith. Acts 6:7, obedient to the faith. Obedience to the faith in Christ. No, Romans 16:26, obedience that comes from faith. Ang ibig sabihin po niyan, obedient to the faith means being obedient to His Word, even if you don't understand. That is obedient to the faith. Now, lastly, may kukwento po ko sa inyo, bago tayo mag-take ng Holy Communion, Luke 5:4-7. Ito po yung account na nag-preach po si Lord. Mag-isa pa lang po siya, wala siyang disciple. Hiniram niya sa mangingisdang pangalan ay si Simon. Si Peter po. Hiniram niya yung bangka niya para doon po maupo ang Lord at mag-preach po sa pangpang. After nag-preach ng Lord, ang sabi po ng Lord kay Peter, Simon kanya, put out into the deep and let down your nets for a catch. Mangisda kayo muli, Simon kanya. Bilang pasasalamat ng Panginoon. Bakit? Kasi naging obedient at nagpagamit si Peter, pinagamit niya yung kanyang bangka. Pero sabi ni Peter, Lord, magdamag na po kami ng isda, napuyat na kami, pero wala kaming nakuha. Hindi po siya natapos doon. Ang sabi niya, because you say so. Sabihin niyo po, because you say so. Dahil sinabi mo, Panginoon, I will let down the nets. Ano po nangyari? Kung babasahin po natin ang verse 6, halos mapunit po ang kanilang lambat.
Sa dami po ng kanilang nakuha. Malapit lang po sa pangpang ito. At tinawag po ang kanilang mga partner, si James at saka po si John. 2 bangka. Halos lumubog po ang bangka sa dami ng binayad po ng Lord dahil pinahiram lang ni Peter, sumunod lang si Peter. Sumunod si Peter, sabi niya, Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Alam mo kapatid, kung minsan nagpakapagod ka sa abroad ng ilang taon kang nag-overtime. Alam mo po ang sikreto, yung pinagpaguran mo kung minsan ng 10 or 20 years, kayang ibigay ng Lord yan in just one day kung susunod ka sa salita po niya. Dahil sinabi mo, Panginoon, susunod ako. Sumunod ka, it's about time. Sabihin mo po sa katabi mo, it's about time to obey. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.